Samahan niyo ako sa waterless bike wash session na to para sa Merida bike ko. So walang tubig guys, brush lang at trapo ang gamit ko. Yung regular 5-inch paintbrush nga pala yung gamit ko dito. Basically, parang feather duster ito na matindi. Kasi kaya nitong tanggalin hindi lang alikabok, kundi pati yung talsik na may kasamang putik. Tsaka yung naipong alikabok sa langis, sisiw dito guys. Kailangan lang ng pasensya at common sense sa dadaanan ng brush para maalis yung dumi na nasa bike. Maraming beses, babalikan niyo yung parehong area na nadaanan na ng brush. Patapos na ako dito, kaya dayo na tayo sa second part ng brushing session na to. Magpapalit ako ng brush. Anong brush ang gamit ko ngayon? Barber brush ng gamit ko dito guys. Mas malinis ang resulta kapag itong brush na ang gagamitin ko. Mas pino at malambot kasi ang buhok ng brush na to, kaya sumisingit talaga sa mga hard to reach area. Sa parte na to, papasok ng basang trapo. So, trapo session na ako. Dahil sa wala na natin yung talsik ng putik, wala na ring alikabok, perfect time na ito para magpunas gamit ang basang trapo. So, just the same guys, take your time sa trapo session at remember, aling area yung hindi pa nadaanan ng basang trapo. Very obvious yun, kaya di kayo mahihirapan to see this. Sa pedals na may naipong alikabok sa konting grasa, ginamitan ko ng tissue paper para malinis ko ito na mas maigi. Sabay balik punas ako dito sa iba pang bahagi ng bike. Magandang exercise rin ito guys. Papawisan kayo surely sa activity na to. Dito ko na ginamit yung tuyong trapo for the finishing touches. So babalik. Lahat ng nadaanan, dadaanan uli natin. Ikot-ikot lang tayo guys. Usually, once a week ginagawa ko ito. Kasi weekends lang rin ako nakaka-ride out. Kaya the day before, brush at trapo session ang tongka ko. Never akong nagsabon sa bike ko. Sa bikes pa lang, nakakatikim ng bula ang bike ko. And tapos na tayo guys. Yan nga pala yung mga gamit ko sa waterless bike wash na to. At eto naman yung itsura ng bike before ko ito nilinis. Covered ang buong bike ng alikabok. Tapos on some areas, may talsik ng putik na natuyo na. Sabay may balahibo rin ng aso kasi may 3 aso akong kasama sa bahay. So ayan, obvious na natamba yung bike ng matagal. Ganyan ang resulta. At ito nga, after natin linisin, gamit lamang ang mga brush at trapo. So take note, waterless bike wash ito guys. Hindi tayo gumamit ng tubig at sabon. For the most part, nalinis talaga yung bike. At para sa akin, sapat na yon. Ang priority ko is maging presentable yung itsura ng bike. Kumbaga parang damit or sapatos ito na gusto nating malinis kapag ginagamit natin. Also, during this brush at trapo session, this serves as visual inspection na rin para sa structural at mechanical integrity ng bike. If merong hindi wasto sa bike, most likely mananotice yan during this brush at trapo session. Then afterwards, pwede na natin i-correct kung anong issue man yung nakita natin. Kayo mga kapadyak, ganito rin ba kayo maglinis ng bike nyo? Comment nyo naman kung paano yung bike washing method nyo sa paglinis ng mga bike nyo. Ako personally, no soap talaga during bike wash. Maliban of course sa kadena or chain. SOP talaga doon, some sort of degreaser. Anyway, that's a wrap para sa video na to guys. Salamat for watching at please subscribe to the channel. So, ingat mga kapadyak. Mates Wen, out!